go. Hey, keep playing through the contact, physicality. Don't worry, they're not going to call anything. Play through it. Don't get caught up in that. Keep the turnovers low. Keep them out transition. So maraming fans ang hindi natuwa sa pinaggagawa ng mga player ng Houston Rockets sa Golden State Warriors, mga kaibigan. Klaro sa mata ng iilan na dinaya ang gold-blooded sa laban, kung saan hindi nga po gaanong tinatawagan ng foul ang Rockets, kita naman na niyakap-yakap na ang Warriors sa depensa. Ani ng marami nagkamali ng pinasukan na trabaho itong coach ng Houston, dapat nga daw itong maging coach sa boxing. Sabi pa ng marami, nanalo lang ang Rockets sa GSW dahil sa daya at hinding-hindi nga daw po sila mananalo sa Warriors sa isang playoff game kung maglalarong patas lang. Pati nga yung announcer ng laban sa play na ito ay inakalang may foul kay Steph for point play opportunity, sana yun para sa greatest shooter, pero wala. Isa sa ikinagalit ng mga solidong fans ng Dubs ay itong ginawa ni Amen Thompson kay Jimmy Butler. Bagsak si Jimmy sa dirty play na ito, para sa akin hindi nga dapat na ginawa yun ni Amen, kasi sabihin man natin na hindi niya yun sinasadya. Sa mata ng marami ay sadya na yun kasi wala na talaga siya sa tamang posisyon para i-rebound ang bola. Para maliwanag, ulitin po natin, hindi po siya itinulak ni Green. Kung papanoorin po ng mabuti ang video, natural na mawawala ang balanse ni Amen Thompson kasi masikip na ang kanyang pasok. Unsportsmanship ang ginawa niya sa mata ng tao kasi pwede pa niyang saluin si Jimmy ng kunti para hindi naman mapalakas ang bagsak ni Butler. Kaya pinaniniwalaan ito ng marami na sinadya ni Thompson. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Amen Thompson kay Jimmy? Mag-comment lang po. Itong si Jalen Green ay inaming kinabahan daw talaga siya sa Game 1, ani pa niya nang inag daw ang kanyang tuhod. Pero kitang nakapag-adjust naman siya sa Game 2, bumawi at nagtala ng 38-point solid na performance para kay Jalen. That first game, you know, the lights were bright, the crowd was here, the court looked huge, so yeah, I couldn't really get a chance to, you know, settle in. My legs was a little shaky, but you know, that's part of it. Went through it, and you know, I feel like I did a good job answering back. Yeah. Samantala, Steve Kerr sinabing nang mawala si Jimmy sa kanilang rotation kanina dahil sa injury, ay hindi muna niya inisip ang nangyari at nag-focus agad siya kung ano ang gagawin para manalo kahit walang Butler. Binigyan din ito ng credit ang effort ni Brandon Podziemski sa laro. Dagdag pa niya, hindi nila gabi yun at babawi nga daw sila sa sunod na laban. Kung hindi makakabalik si Jimmy sa Game 3 ay aasahang mabibigyan ng minuto itong si Jonathan Kuminga. So ibang klase talaga si Kerr, ito po sinabi niya, pakinggan natin saglit. Just what were the emotions as you saw, well, you know, Brandon wasn't feeling great and then Jimmy go down, right, you know, kind of in a real quick succession there. What were you thinking? What was that emotion like? You know, there's really no time to even feel any emotion. You just respond and react with what you have to do in terms of you know, making a sub and trying to think about new substitution patterns, who you want to pair together, all that kind of stuff. Really proud of him for making the effort. You know, he's been feeling terrible all day, and he tried. He got an IV at halftime, just didn't have it. So tough night. We'll bounce back. Bago tayo magtapos ay balikan po natin ang ginawa ni JK sa Game 2 kontra Rockets. Na siya ay naglista sa laro ng 11 points, 2 threes ang naipukol niya.